Babaeng Migrante, May Kakampi Ka. Programang magtataguyod, kikilala at magbibigay halaga sa mga babae, ina, asawa, kapatid at anak na nakipagsapalaran sa ibayong dagat sa adhikaing mapabuti ang kalagayan ng kanilang mga mahal sa buhay. Babaeng Migrante, May Kakampi Ka. Programang hatid ay makabuluhang pagsasabula, talakayan at impormasyon. Handog sa inyo ng kapisanan ng mga kamag-anak ng migranteng manggagawang Pilipino. Babaeng Migrante, May Kakampi Ka. Isang magandang morning sa ating lahat mga kaibigan. Balik trabaho na po tayo. Na init ng Ayan, syempre kay ganda pa rin ang bakasyon, ano po. At syempre salamat naman na hindi tayo binigyan ng sakit ng ulo ni Chedeng. Kahit na naglandfall ito, hindi naman siya masyadong na merwisyo. Kaya doon naman sa mga bagong nagbabakasyon, dapat na-recharge na kayo, ha. Doon sa mga nagbakasyon at nagsiuwi na, abay dapat recharge kayo. At syempre ipon uli para sa susunod na bakasyon ulit. Yan. At ngayong Abril na po, no? At natapos na yung first quarter of the year, no? So pumapasok na tayo sa second quarter. Ang bilis ng panahon. Ano po mga kaibigan? At ngayong buwan ng Abril, marami na naman tayong ginugunita. At isa na dyan sa naiisip nga natin ay itong araw ng mga bayani na naganap nitong nakaraang 9, no? April 9. Yan. So dito talagang gunitain natin. Hindi ito sineselebrate, ito'y ginugunita o inaalala yung mga sakripisyo ng ating mga ng ating mga bayani. At bago natin himay-himayin ang ating mga programa ngayong araw na ito, nais ko lamang magpasalamat sa mga nakasama natin nitong March 25 para doon sa ating paralegal training. Thank you very much sa mga taga Lasal University College of Law. Thank you very much sa inyo sa pamamagitan po ng ating butihing attorney Milabel Cristobal. At sa lahat ng nasa College of Law, thank you very much sa pakikisama at pakikiumpok ninyo sa grupo ng mga taga-kakampi. At syempre hindi mawawala itong Abril, katatapos lang nung iba, no? Pero ongoing ba yung graduation, ano? May mga gumagraduate pa rin itong, pero March, April yan no? Ito daw yung huling batch para sa K-12 na nagsipag-graduate ngayon, no? So, ibig sabihin, libo-libo pa rin ang mga nagsipagtapos ngayon, no? Maraming comments dyan, merong tutol, merong hindi naman, may mga nagpatotoo na maganda naman yung K-12 para sa kanila. At para sa ngayong graduation, merong team ang year graduation ngayon, no? Ang sabi dito ng DepEd, saktong buhay sa dekalidad na edukasyong pinanday. Yan. Sabi in English, calls to mind the importance of education as we build the foundation of our dreams. Yan, di ba? So, congratulations sa lahat ng mga nagsitapos ngayong araw na ito. O hindi lang araw ngayon, yung mga nakaraan pa. Sa inyo po lahat, Happy Graduation Day. Merong mga ilan na nagtatanong, masaya ba ang graduation? Abay, syempre, masaya naman po yan. Napakasaya niyan, lalo pag maririnig mo yung music rin. Ayan, hindi mo makakalimutan yan sa mga graduate, lalo na yung mga nasa elementary,
yung nasa high school, at syempre of course yung nasa kolehiyo. Ilan bang libo uli? Libo-libo na naman ang nagsipagtapos, no? Ang ating sinasabi dito ha, yung mga nasa kolehiyo. Nasa kolehiyo yung aking gustong pagtapos, pukusan. Kasi yung mga nasa kolehiyo, masarap yan dahil matured na kayo, no? Isip na ninyo ano mga gusto nyo sa buhay. Ayan, sa kolehiyo mga kaibigan, ang sarap i-feel niyan, lalo-lalo na doon sa mga pagka-graduate ay may trabaho na. Yan, napakaganda niyan, di ba? At napakasarap isipin na ikaw pala ay magtatapos na ngayon 2015 at syempre napakasaya para sa'yo dahil makakapagtrabaho ka na. Para sa mga kolehiyo yan, ha? Pero paano naman kaya yung nasa high school? Ito ang pinakamasarap yata mong feeling ko nung ako ay nagtapos. Yung high school ang pinakamasarap sa lahat. At dito masaya ka pa dahil medyo, alam mo, may dalawa yung pag-iisipan mo eh. Nakatapos ka ng high school, nang in love pa siya, no? Diba? May mga ganon. So dito lang kasi pagkatapos na maiisip mo lahat yung mga kalokohan mo nung high school. Kasi ito yung high school, yung time na pwede ka talagang alam niyo yung ganon, yung maraming mga events na hindi niyo makakalimutan bilang isang high school. At sa high school din, nandito yung mga kaibigan mo na kakulitan mo ng mga nakaraan. At dito mo mararamdaman na babalikan ninyong mga magkakaklase ang buhay isang high school. Sa elementary, di ba masyado yan di ba? Parang bonding kayo with the family pa. Kaya yung family mo ang naiisip mo kaagad. Pero sa high school kasi kakaiba yan. At of course, congratulations sa lahat ng mga nagtapos. Sana ay isang magandang buhay, lalo sa kolehiyo, ay mga nag-college na, nag-graduate na, ay isang magandang buhay at isang landas na matuwid ang inyong tatahakin para sa susunod na namang buhay. At para sa mga magulang, congratulations naman sa inyo dahil nagpakahirap, no? Nagpakahirap kayo para sa pagpapatapos ng inyong mga anak. Alam kong mahirap magpatapos at talagang hindi biro ang gawain ng isang magulang. Sa ating lahat, congratulations para sa lahat ng mga nagtapos at sa mga magulang. Congratulations po sa inyo lahat. At para sa ating mga OFWs, paalala natin sa inyo, congratulations din dun sa mga nanay, no? Sa mga magulang, ama, ina, na nagpatapos ng kanilang mga anak habang sila ay nasa abroad. At lagi natin tatandaan mga anak, yung mga bata naman, ng mga magulang ay nasa abroad. Ang pagtatrabaho sa ibang bansa ay hindi biro. Ayon sa OWA, tandaan ang iyong responsibilidad at karapatan. Ito ang gabay mo sa paggampan sa iyong tungkulin. Ito po yung mga habilin ng OWA para sa mga OFWs bago umalis ng Pilipinas. At paalala naman ng POEA sa inyo, bago mag-abroad, ito ang inyong tingtandaan, ito yung mga ipakakaisipin nyo para hindi kayo ma-illegal recruit. Ang mga illegal recruiter daw ay mahilig magpakita ng magandang bahay at titulo ng lupa. Kaya't ingat-ingat kayo, ha?
At ang ilan naman dyan ay talaga naglalabas ng pera, no? At tatandaan natin na dapat protektado kayo. Kung legal ang mga dokumento mo, maging matalino, huwag magpaloko. At para sa mga balik manggagawa, hinihikayat ang POA na mag-online processing na. Mas mainam gumamit ng internet ang mga OFWs na nagbabakasyon dahil sa BM Online, mas mabilis ang proseso. At tipid sa gastos katulad ng pamasahe pagkain kesa pupunta pa kayo sa POEA. Yan. Mag-BM Online lang po kayo. Ang address ng BM Online sa internet ay bmonline.ph. Yan. At kung di mo kayo kwalipikado, gumamit ng BM Online Processing kagaya ng OFW na wala pang database sa POEA, maaari kayong humingi ng appointment. Huwag basta-basta pupunta ron kung wala kayong appointment dahil sa dami ng mga tao ay mahirap po. Sinubong mo kahit balang. At para sa ating, alam ba ninyo, dahil pinatugtog na ni Allen, yung sabi sa inyo, yung paggunita natin sa ating araw ng kagitingan. Ito yung ngayon ng 9, mga kakampi ko, no? Ang araw ng kagitingan ay ipinagdiriwang tuwing sasapit ang Abril 9 o April 9. Ito'y isang taunang pista opisyal sa Pilipinas na gumugunita sa katapangan at katatagang ipinakita ng mga sundalong Pilipino at Amerikano na nakipaglaban sa Imperyong Hapon. Sa kasagsagan ng ikalawang digmaang pandaigdig. Ito din ay kinikilala bilang Araw ng Bataan at Korehidor. Pagkatapos ng Pearl Harbor, sunod na sinalakay ng mga Hapon ng hukbong panghimpapawid at hukbong pandagat ng Estados Unidos. Noong Enero 1941 o January 1941, tuluyang napasok ng Imperyong Hapon ang Maynila at pagdating ng Marso, lumipad si General Douglas MacArthur, ang pangkalahatang pinuno ng United States Armed Forces of the Far East o USAF, patungong Australia. Salungat man sa kautusan ni na General MacArthur at General Jonathan Wainwright at si Mayor General Edward P. King Jr. ay wala silang nagawa. Kung hindi sila sumunod, dapat silang sumunod. Ang natirang hukbo na kinabibilangan ng mahigit 76,000 o 76,000 sundalo sa Bataan ay sumuko noong April 9, 1942. Karamihan sa mga sundalo na naging bilanggo ng digmaan ay may sakit at kinakailangang maglakad ng 70 milya o 140 na kilometro. Marami ang namatay mula sa pagkauhaw at mga sugatang hindi nagamot. Samantalang ginugunita ang pagbagsak ng Bataan noong April 9, 1946. At sumunod dyan ang paggunita sa pagbagsak naman ng Korehidor noong May 6, 1946. Ang araw ng Besang Pass ay ipinagdiriwang naman noong Hunyo o June 14, 1946. Ngunit napagpasyahan sa ilalim ng Executive Order number 203, ipinagdiwang ito ng sabay-sabay bilang araw ng kagitingan. Noong 1989, inilatahala ni Presidente Corazon Aquino ang Proclamation number 466 na nagdedeklara ng paggunita ng Philippine Veterans Week tuwing ika-5 hanggang ika-11 ng Abril.
So ayan no, pinakita dito na ganito kahirap ng mga unang panahon, ano. Kaya't mabuhay ang ating mga mandirigma ng mga panahon na yon, ano. At sana ay mabigyan talaga kayo ng karampatan na kompensasyon para sa ginawa ninyo sa ating bayan. Silangan at kaluray nagsabi. At balik tayo ulit sa ating programa. Maaari nyo kaming bisitahin sa aming kakampi/newsblogs.spot, www.ustream.tv/channel kakampi online, at yung ating kakampi.wix.com/kakampi, at saka yung Philippine Social Security System natin. Buksan po ninyo ang kanilang mga Facebook. Yan. At syempre, ganoon din naman ang Pag-ibig. Buksan lamang po ninyo ang kanilang mga Facebook. Basta open lang ninyo yung Pag-ibig. Yan. Pwede na. At para naman doon sa panawagan natin, doon sa ating OFW Gawad Parangal Voting and Nominations. Ano i-click nila, sa Facebook, hanapin po ninyo yung Kakampi Services at doon makikita ninyo yung mga iboboto ninyo. Tama? Okay. Who will be the next awardees of the OFW Gawad Parangal 2015? Ito na po yung chance ninyo na mag-nominate and mag-vote o bumoto ng inyong mga bets. Yan, yung mga gusto ninyo, mga manok ninyo, 'di ba? Sa mga categories ayan ang mga artista, yung civil society, sa government nandiyan ang POA, OWA, DOLE, DFA, at baka may mga gusto pa kayong isama. Yan. At para sa ating media, napakarami nung nakalagay doon sa atin at yung ating mga recruitment agencies. Boto na po kayo. Puntahan lamang ninyo ang aming Kakampi Services sa Facebook at doon pwede na kayo mag-click lang sila. Yan. Samantala, tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating programa. Ang init po ng panahon ngayon, di ba? Sobrang init at talaga namang ako ay nung isang beses ay talagang makatulog. Sobrang init ng panahon. Ang sabi nga natin, dapat tayo ay hindi masyadong mag-e-expose yung ating katawan, yung ating skin sa init ng araw. Medyo kakaiba ngayon dahil matindi because of the climate change. So, hanggang 5 minutes na lang yata, 5 to 20 minutes mag-ipapainit. Yun. O wag direktang tumama sa'yo. At napaka-depression ng lalong-lalo na kung ikaw ay may sakit sa puso, may high blood ka, hindi ka pwede ma-expose masyado sa sunlight. Natatanda ko nung isang beses, Mayo 1 yon. Nung Mayo 1 ay kasama tayong tumatakbo, ang inyong lingkod tumatakbo dyan sa Mendiola, ay naramdaman ko yung sakit sa batok talaga. Sa sobrang tagal na na-expose sa sunlight, kakaiba yung naramdaman ko talaga. Masama din naman pala na ibuhos mo yung tubig na sobrang lamig sa ulo mo. Wala, kakaiba yun. Mabuti malakas lang ang resistensya ng inyong lingkod. Pero yun nga po, dapat ay mag-ingat tayo sa mga pagsali sa ganyan. Kailangan talaga protectionan mo ang sarili mo para sa init ng panahon na ito. At para sa ating ikalawang alam ba ninyo, ang pekas o freckles ay maliit na spot na kulay kayumanggi na makita sa mukha, braso at balikat. Mapula, dilaw o itim ang kulay nito. Mas umiitim sila kapag naaarawan. Pangkaraniwan ang freckles kapag summer dahil sa init at madalas itong lumilitaw sa taong mapuputi o fair complexion. This can start as early as 1 year old. Kaya yung mga sakit sa balat mga kaibigan. At syempre mga kakampi ko, ang pekas o ay epekto ng pagdami ng melanin pigment sa balat. Ang mga taong mapuputi kulang sa melanin o pigment na nagbibigay ng kulay sa mata, balat at buhok.
Ito'y ginagawang melanocytes o skin cells at tumutulong para hindi masira ang balat sa ultraviolet rays ng araw. Kung kulang sa melanin, madaling masunog ang balat at tumutubo ang freckles para labanan ang araw. Yun pala yun. So yung freckles ang lumalaban sa araw, yung rays niya siguro. May dalawang uri ng pekas, simple at sunburn freckles. Ang simple freckles ay kasing laki ng ulo ng aspile o pako. Kayumanggi ang kulay, bilog at maliit. Samantalang ang sunburn freckles ay mas maitim. May irregular borders at mas malaki sa pamburan ng lapis. Madalas itong lumilitaw sa likod at balikat. Sa marami, hindi delikado ang pekas at hindi na kailangang gamutin. Maaring mawala ito sa pagtanda o sa pag-iwas sa araw. Sa iba, hindi nagbabago ito whether or not they are exposed to the sun. Pero may iwasan ang pekas, huwag magbilad sa araw o gumamit ng magandang sunscreen na may SPF o yung sun protecting factor na 50 o mas mataas. Makakatulong din ang paggamit ng malaking sombrero, payong at sun protective clothes tulad ng long sleeve shirt at long pants. Huwag lumabas kapag sobrang init mula alas 10 hanggang alas 3 ng hapon. Kapag naman maputi at mabilis lumitaw ang freckles sa muka, hindi dapat magpa-araw dahil sensitive ang balat at baka magkaroon ng skin cancer. Paano naman matatanggal ang pekas? Yan. Maaaring gumamit ng bleaching or fading cream na may hydroquinone o kojic acid na mabibili with and without prescription. Pwede ring retinoids tulad ng tretinoin, nazarotin at adapalene. Makatutulong din ang laser treatment, chemical pills, cryosurgery. Pumunta rin kayo sa mga mahuhusay na dermatologist para sa inyo. Ayan, no. At tuloy-tuloy pa rin tayo. Ibig sabihin lang, huwag tayo magpapainit masyado sa mga panahong ito dahil sobra talagang init ng panahon. Para sa ating hotlines, yan, 7221144 at 7221155 para sa ating POEA hotlines. Yan. Para sa illegal recruitment branch, doon sa mga na-illegal, 7221189, 7210619. At para sa ating OWA, 5516641, 5511560 at 8336992. At maaari din kayo mag-text sa OWA sa 0917-8986-992. At para sa DOLE, yan 527-8000. At para sa ating PhilHealth, 441-7442. Habang ang pag-ibig nasa 724 o 724-4244. At ang SSS naman ay nasa 920-6446 hanggang 55. Sa isip at puso. At para sa ating mga OFW balita, Iingatan ka sa isip at puso.
OFW ka ba? Siguraduhin OWA member ka paglabas ng bansa. Sa Overseas Workers Welfare Administration, mabibigyan ka ng proteksyon, pati na ang iyong pamilya at laging nakatutok sa kalagayan at kagalingan ng mga miyembrong OFW bago umalis ng bansa hanggang sa pagbalik. Ang OWA ay may welfare offices sa 17 rehiyon sa Pilipinas at 32 tanggapan sa 26 na bansa sa buong mundo. May disability and death benefits, education and training grants, social protection, family welfare assistance at reintegration program. Para sa mga karagdagang detalye, makipag-ugnayan lamang po kayo sa OWA 24/7. Para sa mga hotline na mga numero, 551-1560, 833-6992 o kaya ay mag-log on sa www.owa.gov.ph. Working abroad is a dream for many young people. Experience, knowledge, and skills are a key to competitive employment abroad. It comes with age. Think again and be prepared. A public service message from the POEA and this station. OFW Headlines. Direkta, sariwa, napapanahon. OFW Headlines. Samantala, tinatayang 21 mga recruitment agencies dito sa Pilipinas ang nakatakdang alisan ng lisensya. Ito'y kaugnay sa di umano'y iligal na pagproseso sa 30 mga Pinoy na magtatrabaho sana sa Dubai. Batay sa information, nag-imbestiga ang Philippine Overseas Employment Administration laban sa mga naturang ahensya. At mula dito ay nakakuha sila ng sapat na ebidensya para ilabas ang suspension order sa mga lisensya ng mga naturang ahensya. Ayon kay Dubai-based Labor Attaché Delmer Cruz, gumamit ng maling job orders ang naturang recruitment agencies na iba talaga ang dadatnan namang trabaho ng 30 Pinoy workers sa Dubai. Samantala, umabot naman ng 200,000 piso na financial assistance ang tatanggapin ng kaanak ni Vilma Gumpal, ang Pinay caregiver sa Ontario, Canada, na nasawi sa plane crash. Ayon sa Department of Labor and Employment o DOLE, aktibo ang mga naturang biktima sa Overseas Workers Welfare Administration. Bukod pa sa meron din itong repatriation assistance pagdating ng labi dito sa Ninoy Aquino International Airport. Maliban pa, ito ay may healthcare at scholarship benefits mula sa Overseas Workers Welfare Administration. Itong nakaraang buwan, napaulat na ang pagbagsak ng isang Piper plane patungong Florida, Estados Unidos, at natagpuan ng mga rescuers sa magubat na bahagi ng Friends River Provincial Park malapit sa Georgian Bay sa Northern Ontario. Kasamang nasawi ni Gumpal ang kanyang mga mag-asawang amo na sina Attorney Leo Arsenio at Mary Lou. Ang naturang private plane ay pag-aari ng kanyang employer at among lalaki na mismo ang piloto. Para sa mga PhilHealth o holder, mga kababayan, tingnan nyo ito ha. Simula nitong April 1, ang lahat ng nagbabakasyon at na-rehired na overseas Filipino workers ay kailangan ng magbayad muli ng kanilang premium contribution sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Dahil simula April 1, hiwalay na ng bayad sa Philippine Overseas Employment Administration o POEA ang para sa kanilang overseas employment certificates.
So, ibig sabihin mga kaibigan, ang babayaran lamang ninyo sa POEA ay yung employment certificates. At yung sa PhilHealth, sa Pag-ibig, o kung magbabayad pa kayo ng SSS, hindi na po doon ninyo babayaran. Ito'y direkta nyo ng babayaran sa mga accredited agencies na mga ahensyang naturan ko kanina. Dahil ang pagbabagong ito'y batay sa desisyon ng POEA ang pagpapatupad ng single collection policy. Ang PhilHealth collection counters naman ay mananatili sa POEA. Sa may POE, ang POEA nasa Mandaluyong City at ang ilan naman ay pwede kayo magbayad sa one-stop shop o POEA nationwide. Yan. Doon sa mga lugar na kung saan may POEA, pwede kayo doon magbayad. Ang panawagan naman ng PhilHealth President and CEO Alexander Padilla, ang pagiging miyembro ninyo ay makatutulong sa social health insurance coverage. Kasama na rito ang legal dependence at may peace of mind ka pa dahil kung magsakit sila, cover na ito ng PhilHealth. Samantala, kasalukuyan nasa Indonesia ang ilang kinatawan ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA at Philippine National Police o PNP upang makaharap ang Pinay na nasa death row dahil sa illegal na droga. Ayon kay Department of Foreign Affairs spokesperson Charles Jose, ito ay kasunod na naging humanitarian visit ni DFA Secretary Albert Del Rosario sa Pinay na si Mary Jane Veloso. Bahagian niya ng efforts ng government ang pagbisita ng PNP at PDEA personnel sa Indonesia upang maisalba ang buhay ng naturang overseas Filipino worker. Una nang tiniyak ni Vice President Jejomar Binay na siya ring Presidential Advisor on OFW concern sa mga magulang ni Veloso na mayroon pang natitirang legal remedies para maisalba ang buhay ng nasabing overseas Filipino worker. Una nang tiniyak ni Vice President Jejomar Binay na siya ring Presidential Advisor sa mga magulang ni Veloso na mayroon pang natitirang legal remedies para maisamba o maisalba ang buhay nito. Hinihintay din nito ang magiging tugon ni Indonesian President Joko Widodo sa kanyang pangalawang apila na ibababa ang death sentence sa ating kababayan lalo't byudo na ito na mayroong 2 anak. Si Mary Jane ay nahatulan ng death penalty sa pamamagitan ng firing squad matapos mahuli sa Yogyakarta Airport noong April 2010 dahil sa pag-iingat ng 2.6 kilograms ng heroin. Samantala, tiniyak ng Department of Foreign Affairs na walang Pilipinong nadamay sa magnitude 7.7 na lindol sa Papua New Guinea. Ayon kay DFA spokesman Charles Jose, 22,000 Pilipino ang nakabase sa naturang bansa. Una na rito nagsilikas sa matataas na lugar ang mga residente ng Papua New Guinea matapos magpalabas ng tsunami warning na kinalaunan ay binawi rin. Hindi naman nawawala ng pag-asa ang DFA hinggil sa kaso ng mga overseas Filipino workers na nasa death row sa Indonesia. Ito sa gitna ng paghihintay sa magiging tugon ni Indonesian President Joko Widodo kaugnay sa pangalawang apila ng Pilipinas hinggil sa OFW na si Mary Jane Veloso. Yan ang ating mga balita sa araw na ito. OFW Headlines. Direkta, sariwa, napapanahon. OFW Headlines.
OFW ka ba? Siguraduhin OWA member ka paglabas ng bansa. Sa Overseas Workers Welfare Administration, mabibigyan ka ng proteksyon, pati na ang iyong pamilya at laging nakatutok sa kalagayan at kagalingan ng mga miyembrong OFW bago umalis ng bansa hanggang sa pagbalik. Ang OWA ay may welfare offices sa 17 rehiyon sa Pilipinas at 32 tanggapan sa 26 na bansa sa buong mundo. May disability and death benefits, education and training grants, social protection, family welfare assistance, at reintegration program. Para sa mga karagdagang detalye, makipag-ugnayan lamang po kayo sa OWA 24/7. Para sa mga hotline na mga numero, 551-1560, 833-6992, o kaya ay mag-log on sa www.owa.gov.ph. Marami ang napapahamak araw-araw dahil sa mga illegal recruiter. Recruiter na walang lisensya sa POEA. Sunod-sunod na paniningil. Ilan lamang sa mga senyales na ito ay illegal. Huwag tayong magpaloko. Alamin ang legal na proseso. Kung kayo ay may kilalang naging biktima ng illegal recruitment, tumawag agad sa POEA telepono bilang 722-1144 o 722-1155. Maging mapanuri, huwag maging biktima. Ito ang karanasan ni Joanna, Elena at Shona. Sinabi niya sa nanay ko, mabibigyan nila ako ng trabaho. Pwede niya daw akong gawing singer. Sa abroad daw. Doon ako pupunta para magtrabaho. Hindi niya sinabi yung trabaho ay sumayaw ng nakahubad. Kinulong ako kasama ng mga ibang babae at hindi pinakain. Umabot ako ng Singapore. Pinilit naman ako makipagtalik sa mga foreigners. Doon ako nabuntis. 15 years old lang ako noon. Dito sa Pilipinas, 100,000 na bata ay pinapasok sa sex trade. Ang child trafficking ay isang krimen. Mag-report sa Action Line 02-1343. Hindi mo kailangang makita ang mga mukha nila para maramdaman ang takot nila. Isang paalala mula sa ECPAT Philippines, Interagency Council Against Trafficking, PIA at ng himpilang ito. At mga kaibigan, dito sa ating sikahang buhay, yan, patuloy na ang pagsusumamo ng iba't ibang grupo ng mga Filipino workers sa ibang bansa para sa Indonesia na wag daw ituloy ang pagbitay sa Pinay drug convict na si Mary Jane Veloso. At isa nga dyan sa nakuha nating na information sa Rome, Italy. Sumulat talaga mismo sila sa Indonesian government para nga mapawalang sala o wag matuloy ang bitay sa Pinoy drug convict na walang iba nga kundi po si Mary Jane Veloso. At bukod pa dyan, marami ang naunang mga prayer rally, pagsindi ng mga kandila na simbolo ng liwanag at pag-asa para sa kahilingan sana natin na ihinto ang pagbitay sa ating kababayan na isinasagawa ng iba't ibang grupo ng mga OFWs, pamilya, at lahat ay nagdarasal para kay Miss Mary Jane Veloso. At dahil nga sa mga paniniwala ng ating mga OFWs, sa sulat ng mga taga Rome, Italy, sa kasalukuyan na nakapit na si Veloso sa maximum security prison ng Nusa Kambangan Island sa Indonesia, kung saan hinihintay na lamang ng kanyang execution sa pamamagitan ng firing squad. At katulad nga po na nabanggit ko kanina, nakasaad sa sulat ng OFW mula dyan sa Rome, Italy. Si Veloso ay biktima lamang daw ng drug trafficking syndicate at kapabayaan ng gobyerno ng Pilipinas. Ang kagandahan dito mga kakampi ko, tinitiyak ng DFA o ng Department of Foreign Affairs na walang mangyayaring execution sa Pinay na hinatulan ng kamatayan sa bansang Indonesia dahil sa pagdadala ng illegal droga. Kung matatandaan natin, nahulihan po ang ating kababayan
at sa pagdala ng illegal na droga. Kaya't sabi nga, wala mo nang mahatulan ng kamatayan sa bansang Indonesia dahil hangga't hindi pa nakukumpleto ang legal na proseso. So wala mo nang mangyayaring execution hanggang hindi nakukumpleto ang legal proseso. Dahil ayon kay Attorney Noel Fernandez, Special Assistant on Migrant Workers Affairs, Office of the DFA, ito'y ginagawang pagtitiyak ng pamahalaan ng Pilipinas ng Attorney General ng Indonesia. Ito ay sa harap ng paghahanda ng pamahalaan na hilingin ang judicial review. Yon ang sinasabi natin. Yung judicial review sa kaso ni Veloso. At syempre, nung una na matapos ibasura ng Korte Suprema ng Indonesia ang petition for reconsideration, yan yung unang-una nating ginawa ng Pilipinas. At nais ng pamahalaan na sa halip na death sentence ay ibaba na lamang sa life imprisonment ang parusa laban sa 30 years old na Pinay. So, ibig sabihin mga kababayan, walang clemency pa din dito. Kumbaga, yung death sentence ay bababa lamang sa life imprisonment. Mas maganda na yon kesa naman sa ma-firing squad ang ating kababayan. Ayon kay Fernandez, ang assurance ng pamahalaan ng Indonesia ay tatapusin muna ang legal na proseso bago isakatuparan ang execution kung ito nga ang pinal na desisyon ng hukuman. Kaya't ang panawagan ng ating himpilan, ng babaeng migrante may kakampi ka, sana naman ay makita ng Indonesia o ang pamahalaan ng Indonesia ang mga pangyayari. Kung babalikan natin, ng 5 taong matapos mahuli si Veloso sa Yogyakarta, ay dahil sa tangkang pagpupuslit, di umano, ng 2.6 kilograms ng heroin sa kanyang luggage. At ito'y pinagtibay ng Korte Suprema ng Indonesia. Ang ruling ng lower court na patawan ito ng death sentence. Eto pa isa. Sa ilalim ng Indonesian law, ang mga kaso na may parusang death penalty ay kailangan idaan muna sa judicial review. Kahit pa may ruling na ang kataas-taas ang hukuman. Pero, yan, ibinasura yung una natin ginawa, no? Ibinasura ng Korte Suprema ang apela ng Pilipinas nung nakaraang buwan. Kaya, balak ng pamahalaan ngayon na humirot uli ng second review sa oras na makuha ang desisyon ng hukuman. So, ayan. So, prayer lamang ang katapat niyan, mga kakampi ko, no? At ako'y naniniwala naman na matatanggal sa death sentence ang ating kababayang ito. And hopefully, mula din sa ating himpilan, tayo po ay nakikiisa at nakikisimpatya sa pamilya naman ng ating si Mary Jane Veloso. At samantala naman, ito naman yung panawagan ng ating Secretary ng Department of Foreign Affairs, ang Foreign Affairs Secretary Albert De Rosario, na alam naman natin, siguro doon sa mga kababayan natin na sa Yemen particular, na talaga namang medyo magulo na dyan at nananawagan ng ating butihing kalihim ng Department of Foreign Affairs na i-avail na ninyo, mga kababayan ko at kakampi ko, ang repatriation na ibinibigay sa inyo ng ating pamahalaan sa pamamagitan po ng Department of Foreign Affairs. Ayon kay Del Rosario, ang Yemen ay isang napakahirap na challenge. Bakit? Para sa mga gumagawa ng repatriation o evacuation, napakahirap daw po na kumbisihin ang mga OFWs na umuwi ng Pilipinas. Ayon pa nga kay Del Rosario, ang tigas ng ulo ng ating mga kababayan. Sinusuong talaga ang mga ganitong sitwasyon. Hindi nila inaalintana kung may mangyayari sa kanila o wala. Kahit na ilang beses na nagtawag ng mandatory repatriation
Matatandaan po natin, February, meron silang repatriation na ginawa. Pero ilan ba ang dumating? Sa 700, 4 lang ang nagpa-repatriate. At ayon nga sa ating balita ay alert level 4. Pag sinabing alert level 4, mandatory repatriation sa lahat ng mga nasa lugar na apektado nitong alert level 4. At ito nga po ay yung sa Yemen. So nananawagan ang ating kalihim o ang ating pamahalaan in particular. Umuwi na po tayo dahil talagang kakaiba ang sitwasyon sa ngayon. At ayon pa kay Secretary Del Rosario, we have made attempt to repatriate them. As we speak, there is already a rapid response team there to help whoever is willing to come out and be repatriated. Yan sinabi niya. The situation is very dangerous and the people are very vulnerable. Those who have relatives in Yemen, let's get them out of there. So kayo mga kababayan, yung mga kamag-anak ninyo, pwede po kayong sabihan niyo na po sila na magsiuwi na kasi medyo talagang kakaiba yung sitwasyon. Ating pakinggan ang ating Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario. Mga kababayan, nananawagan po ako sa lahat ng mga Pilipino na nasa Libya at Yemen na agad nang umuwi sa Pilipinas. Nitong mga nakaraang linggo, lalong humihirap ang repatriation dahil sa lumulubhang sitwasyon sa Libya at Yemen gawa ng mga kaguluhan nangyayari doon. Huwag na po sana nating hintayin na dumating sa punto kung saan imposible nang mailabas namin kayo. OFW ka ba? Siguraduhin OWA member ka paglabas ng bansa. Sa Overseas Workers Welfare Administration, mabibigyan ka ng proteksyon, pati na ang iyong pamilya at laging nakatutok sa kalagayan at kagalingan ng mga miyembrong OFW bago umalis ng bansa hanggang sa pagbalik. Ang OWA ay may welfare offices sa 17 rehiyon sa Pilipinas at 32 tanggapan sa 26 na bansa sa buong mundo. May disability and death benefits, education and training grants, social protection, family welfare assistance, at reintegration program. Para sa mga karagdagang detalye, makipag-ugnayan lamang po kayo sa OWA 24/7. Para sa mga hotline na mga numero, 551-1560, 833-6992, o kaya ay mag-log on sa www.owa.gov.ph. Ang trafficking ay tumutukoy sa pag-recruit, pagbiyahe, pagkupkop, o pagtanggap ng mga tao upang sila ay pagsamantalahan sa loob o labas ng Pilipinas. Gaya na lamang ni Annie, isang biktima ng illegal recruiter na pinangakuan ng magandang trabaho at mataas na sweldo. Ngunit pagdating sa bansang Brunei ay pinagsamantalahan lamang ito ng kanyang amo. Bitiwan niyo ako! Help! Saklolo! Help me! Maging alerto at huwag basta maniniwala sa mga hindi lisensyadong recruiter. Upang makasiguro, tumawag lamang sa POEA hotline 722-1144 or 722-1155. Isang paalala mula sa kakampi at ng himpilang ito. Ma'am, magpapaalam na sana ako. Bakit? Saan ka pupunta? Mag-abroad na po ako. Gasoline boy sa Middle East. Mabilis nga po eh. Direct hire kasi. Nire-refer kasi ako ng kababata ako sa employer. Ano? Direct hire? Hindi ba bawal yan? Wala kang proteksyon kung ganyan, ha? Dapat idaan mo sa legal na proseso. Ha?
Ganun po ba? To find out more, log on to www.poea.gov.ph or call the POEA at 722-1144 or 722-1155. Ayan mga kaibigan, ang ating chikahang buhay. Ang susunod naman nating chikahang buhay ay nais kong puntahan natin ang itong kasambahay. Kasambahay na kung saan ay gusto natin magpasalamat sana dito kay Commissioner Teresita D. Castellonan Laura dahil sa paggagawa niya ng Batas Kasambahay. Ano nga ba ang kasambahay? Sino-sino ang kasambahay ng mga working children? Maaari bang mababa pa sa 15 ang kanilang edad? Ayan, tingnan natin. Ang kasambahay ay sino mang kinasundo para gumawa ng gawaing bahay sa ilalim ng ugnayan sa trabaho tulad ng ngunit hindi limitado sa mga sumusunod. Ito po, pangkalahatang katulong sa bahay, yaya, hardinero o labandera, at ang mga kasambahay o mga miyembro ng sambahayan o household ng mga diplomatiko. Yan. Gumagawa ng gawaing bahay bilang hanap buhay at nagtatrabaho sa ating bansa. Ito yung isa, dalawa kasi yan. Isa yung nandito sa ating bansa at yung iba naman ay nasa ibang bansa. Ang implementasyon nito ay isang taong regular na gumagawa ng gawaing bahay sa isang sambahayan bilang hanap buhay. So isa yan. Ang usapan man ng pamamasukan ay live-in o live-out. Kadalasan live-in. Sa usaping live-out, ang kasambahay ay nagtatrabaho sa sambahayan ng amo, subalit hindi naninirahan dito. Ang kasambahay naman na nagtatrabahong bata ay mga kasambahay na 15 taong gulang pataas, subalit mababang gulang na 18. Ang kanilang pagtatrabaho ay napapailalim sa mga probisyon ng Republic Act No. 7610 o batas para sa espesyal na proteksyon ng mga bata laban sa pang-aabuso, panlilinglang at diskriminasyon. At ito'y inamyandahan ng Republic Act 9231 or 9231. Ang isang bata ay may gulang na mababa sa 15 taon ay hindi pinapayagan ng batas na mamasukan bilang kasambahay. So ayan po, pag 15 taon ay hindi pinapayagan ng batas na magtrabaho bilang kasambahay. Pinalitan ng batas ang kasambahay ay ang katawagang katulong. So, ibig sabihin, hindi na po sila katulong ang tawag natin, kundi kasambahay. Binigyan kahulugan ito ng mga salitang nagtatrabaho sa bahay at gawaing bahay. Ayon sa pagkakahulugan naman ito ng International Labor Organization, ang Domestic Workers Convention 2011 o yung tinatawag nating ILO. Samantala, ano ba ang kabuuan o saklaw na gawain ng isang kasambahay? Ang gawaing bahay ay sumasaklaw sa mga sumusunod. Ito po trabahong ginagawa sa loob ng para sa sambahayan o mga sambahayanan o para sa mga malalapit na miyembro ng pamilya o mga nakatira dito na tuwirang pinaglilingkuran ng mga kasambahay. So, ibig sabihin, tuwira nito, sa loob sila nagtatrabaho at ang pinagsisilbihan ay yung mga nandoon sa loob ng pamilya na kanyang pinagtatrabahuhan. Saklaw doon nito yung trabaho o pansamantalang gawain na ginagawa sa labas ng tahanan ng amo para sa kapakanan ng ibang tahanan na napagkasunduan ng amo at ng kasambahay.
Ayon sa mga sumusunod nito, anumang pananagutan ng kasambahay sa ilalim ng kasunduan ay sasagutin ng amo. Ang kasambahay ay babayaran ng karagdagang sahod na hindi bababa sa minimum na sahod ay tinakda ng batas para sa kasambahay. Ang tunay na amo ay hindi maniningil sa ibang sambahayan para sa napagkasunduang pansamantalang pagtatrabaho. At idinugtong pa ng IRR ang sumunod sa mga kondisyon. May usapan sa pagitan ng amo at ng kasambahay para dito. Siyempre, kung ano yung particular na trabaho niya, yun ang dapat masunod sa kontrata. Ang pansamantalang trabaho ay hindi dapat lalagpas ng 30 araw sa bawat itinakdang trabaho. Sino mang gumagawa ng gawaing bahay paminsan-minsan o panapanaw na hindi bilang hanap buhay, ay yung mga batang nasa foster family arrangement. Pinaglalaanan ng pagkakataong makapag-aral at binibigyan ng panggastos na kailangan sa pag-aaral tulad ng baon, pamasahe, proyekto sa eskwela at mga gawaing pampaaralan. Ito po yung mga hindi kasambahay. Ano ang mga pamantayan nito mga ito? Ayun nga po yung nabanggit natin kanina. So pag hindi siya kasambahay, ay hindi siya direktang dapat trumabaho. Ito pala yung mga foster family arrangement. Kaya yung ibang mga kamag-anak na galing sa probinsya at didala mo sa bahay, at dahil sabi mo ay gusto mo lang may kasama ka sa loob ng bahay, at gusto mo pag-aralin, hindi pala siya dapat pinagtatrabaho. At dapat, pinag-aaral mo to, binibigyan mo ng panggastos, aba ay mahirap nga. So ayan mga kaibigan, ayan lang yung mga ilan dito sa ating napag-alaman dito sa librong ginawa ng ating Commissioner Teresita Lora. So sa mga susunod, tignan natin, mahirap po talaga kapag hindi tayo sumunod sa mga batas. Kaya sa susunod, aralin naman natin, hindi rin mga kasambahay ang mga sumusunod. Yung mga kasambahay kasi, sinabi ko na kanina sa inyo, di ba? Pero alin ba yung mga hindi kasambahay? Kasi marami pala. Una yan, yung mga bata na kinuha nyo sa probinsya at sabihin sa nanay ng mga bata na ito, pag-aaralin ko, abay dapat yung pag-aralin. Kung ano yung mga pinagkasunduan nyo sa magulang, yun ang dapat yung gagawin. Ano pa yung mga iba? Pag-aralan natin yan. Sa susunod po natin pagbabalik dito sa ating babaeng migrante, may kakampi ka, may kasama ka tuloy, ano. Ayan, ako, dami pong dapat nating tingnan at saklaw dito sa batas kasambahay. Yan, ano. So, with that, ako po yung nagpapasalamat sa lahat ng tumatangkilik sa ating programa, itong babaeng migrante, may kakampi ka. Muli po, ito yung lingkod, Feni Codemus, nagpapaalam para sa ating kakampi. Sa inyong lahat po, maraming salamat po. Isang oras na naman ang lumipas. Lagi nating tatandaan ang lahat ng problemang kinakaharap. May kasagutan dito lang sa ating programa, Babaeng Migrante, May Kakampi Ka. Programang totoo para sa masa. Serbisyong totoo para sa OFWs. Muli, ito ang Babaeng Migrante, May Kakampi Ka. Nagsasabing kapuso ka man, kapamilya, o kapatid, dito sa DWWS, may kakampi ka! Inyong narinig ang isa na namang serbisyo totoo mula sa Babaeng Migrante, May Kakampi Ka. Maraming salamat po. Sa inyo, pagsisigap sa